Sa isang liblib na Taoist na templo, si Anxia ay pinalaki at sinanay mula nung siya ay inabandona bilang isang sanggol. Isang araw, hiniling sa kanya ng kanyang master na lumaban sa bawat iba pang monghe sa templo upang mapagpasyahan kung sino ang aalis, dahil hindi na nila kayang mapakain ang lahat. Natalo ni Anxia ang lahat ng kanyang kapwa monghe ng mabilisan, ngunit sa kanyang pagtataka, ang pagkapanalo ay katumbas pala ng pag-alis dahil nangangahulugan ito na sa wakas ay sapat na ang kanyang lakas upang hindi na kailanganin pa ng pagsasanay. At isa pa, sa tingin ng kanyang master ay oras na para makita niya ang totoong mundo. Nang sa wakas ay nakarating siya sa lungsod, nabigla siya dito at mabilis na nagkaproblema dahil hindi niya alam kung paano tumawid sa kalye. Sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga kasanayan sa martial art, naiwasan niya ang mga kotse dahilan para makuha niya ang paghanga ng karamihan. Ang isa sa kanila ay naghagis pa ng barya sa kanya, ngunit hindi ito sapat para makabili ng pagkain kaya pagsapit ng gabi ay nagutom na siya. Nang makita niya ang isang lalaki na lumabas sa isang restaurant na may dalang pagkain na nagngangalang Dr. Su, nagpasya siyang nakawin ito na naging dahilan upang simulan ni Su na habulin siya sakay ng kanyang bisikleta. Sa kalaunan ay nakarating sila sa ilog, si Anxia ay tumalon sa tamang oras ngunit si Su ay nahulog sa tubig. Hindi nag-atubili si Anxia na iligtas siya, kaya bilang pasasalamat ay hinayaan na siya ni Su na kainin ang pagkain. Napag-alaman din nito na si Anxia ay nakakatuwa at may dalisay na kaluluwa, kaya nagpasya siyang dalhin siya pabalik sa kanyang pharmacy upang gawin siyang assistant. Ang doktor ay nakatira sa kanyang bahay kasama ang kanyang asawa na si Mrs. Su, ngunit hindi nito gaanong pinapansin ang kanyang asawa at mas gustong makipag-usap sa kanyang bayaw. Buti na lang at hindi siya nagrereklamo sa presensya ni Anxia, at natutuwa rin siya kapag pinapasaya silang mag-asawa ni Anxia gamit ang kanyang mga kalokohan habang sila ay kumakain. Nagtitinda ng gamot si Dr. Su sa kanyang parmasya ngunit sinusuri rin niya ang mga pasyente, at ang mga ito ay parehong natutunan ni Anxia upang tulungan siya. Ang kanyang mga kasanayan sa martial arts ay nagagamit niya pagdating sa pang-aabala sa mga tao na may sakit, lalo na ang mga umiiyak na bata. Sa pagtatapos ng bawat araw ay binabayaran ni Dr. Su si Anxia para sa kanyang mga pagsisikap, habang kalahati ng kinikita ni Dr. Su ay napupunta sa pagbili ng love tonic mula sa kanyang kapatid na si Daorong, na ang negosyo ay malapit ng malugi. Isang hapon ay nalaman ni Su na ibinente ni Daorong ang tindahan sa halaga ng isang mamahaling singsing, na ikinagalit ni Su dahil ang kanilang mga tindahan ay pamana ng kanilang pamilya. Kahit na walang pakialam si Daorong, ipinaalala niya kay Su na isinuko niya ang pagiging monghe para lang sa isang babae kaya wala siyang karapatan na magsalita. Si Dr. Su ay umalis sa tindahan na may sama ng loob, kaya hinabol siya ni Anxia upang humingi ng paliwanag. Lumalabas na si Dr. Su ay dating monghe sa isang templo tulad ni Anxia, ngunit isang araw nang makakita siya ng isang napakagandang babae na nagdadasal, nagpasya siyang sundan ito para mapansin siya. Sa kalaunan, ang babae ay naging si Mrs. Su at iniwan ni Mr. Su ang pagiging monghe upang maging isang doktor na nagsumikap na mabuhay ang kanyang iniibig. Ang tanging dahilan kung bakit regular na bumibili si Dr. Su ng love tonic ay upang matulungan ang kanyang kapatid sa kanyang utang, ngunit halatang walang pakialam si Daorong sa kanyang pagsusumikap. Kinagabihan ay nakarinig si Anxia ng kakaibang ingay at umakyat sa hagdan upang tingnan ang silid ni Dr. Su, para lamang matuklasan ang isang mainit na laban sa kama ng mag-asawa. Nang matapos na sila, ibinahagi ng doktor sa kanyang asawa kung gaano siya nag-aalala tungkol sa kinabukasan ng kanyang kapatid, ngunit tumanggi siyang bigyan ito muli ng kahit isang barya. Nangako rin siya kay Mrs. Su na hindi na siya mag-aalala tungkol sa pera dahil marami siyang ipon na nakatago sa dingding sa likod ng cabinet. Kinabukasan, pumunta si Anxia sa tindahan para kumuha ng mas maraming love tonic para kay Dr. Su. Ngunit nang makarating siya doon ay nakarinig siya ng mga ingay na nagpapahiwatig na niloloko ni Mrs. Su ang doktor kasama ang kanyang kapatid. Hindi niya sinabi sa doktor ang tungkol dito ngunit hinarap niya si Mrs. Su sa ibang pagkakataon, ngunit sinabi lamang sa kanya nito na huwag manggialam sa kanyang personal na buhay. Maya-maya ay umiyak si Daorong sa tabi ni Mrs. Su at sinabi ang tungkol sa kanyang mga utang at kung paano niya iniisip na tapusin ang mga bagay, na naging dahilan upang maisip ni Mrs. Su na tumulong. Binigyan din siya ni Daorong ng mas malakas na uri ng love tonic para sa doktor. Pag-uwi niya ay sinubukan niya na nakawin ang naipon ng kanyang asawa sa dingding, ngunit nahuli siya nito sa akto. Sa pag-aakala na sinabi na sa kanya ni Anxia ang lahat, ipinaliwanag ni Mrs. Su ang sitwasyon tungkol kay Daorong ngunit sumumpa rin siya na tapos na ito at hindi na siya makikipagkitang muli sa kanyang kapatid.
Maya-maya sa kalagitnaan ng gabi, nakarinig si Anksha ng sigaw. Si Mrs. Su pala ito dahil ang doktor ay namatay habang sinusubukan nilang gumawa ng magic trick sa kama. Habang nagpapaalam sa kanyang amo, naalala ni Anksha na ipinangako sa kanya ng doktor na hindi na siya muling magugutom pa, at tinanggap ang responsibilidad na ipagpatuloy ang pharmacy. Nagbigay daan ito sa kanya na mahanap ang walang laman na tonic box na naging dahilan upang maghinala siya. Dahil wala na ang doktor, si Daurong ay wala ng kahihiyan na personal na sunduin si Mrs. Su. Pareho nilang hindi pinansin si Anksha nang ipaalala nito sa kanila na dapat nilang igalang ang tradisyonal na 7 araw ng pagdadalamhati. Si Daurong at Mrs. Su ay sumakay sa bangka, kung saan si Mrs. Su ay nagtataka rin na si Daurong ay hindi man lang nalulungkot. Doon ay napagtanto niya na nilagyan ni Daurong ng lason ang tonic, kaya nag-udyok ito ng pagtatalo na naging dahilan ng pag-ugoy ng bangka at naging sanhi ng pagtagas ng tubig sa loob. Sa oras na yun ay napaka-imposibleng makatakas dahil nakakulong sila sa loob. Ngunit nang malapit na silang malunod ay nagpakita si Anksha upang iligtas sila. Gayunpaman, nagagalit pa rin si Anksha sa ginawa nila sa doktor, at ang isang sandali ng pag-aalinlangan ay sapat na para makaligtaan niyang iligtas ang dalawa. Dahil nakukonsensya, tumakbo si Anksha papunta sa isang templo upang ipagdasal ang kanyang mga kasalanan. Doon ay natagpuan siya ni Abbot Rusong na nagpaluhod sa kanya kay Buddha upang siya ay parusahan sa pagpatay. Kasunod ng tradisyon na Budista, si Anksha ay gumugol ng 7 araw na nakaluhod dahil sa pagsisisi hanggang sa siya ay mawala ng malay, pagkatapos ay hindi pa rin siya sigurado kung ang kanyang ginawa ay tama o mali. Pagbalik niya sa tindahan, nakita niya si Zhao na nagawang makapasok sa loob kahit na may lock ang pinto. Isa itong estudyante ng martial arts na may kakayahan na gumamit ng espesyal na teknik na may kakayahang sirain ang mga bagay sa pamamagitan ng mga pader. Siya ay pumunta sa tindahan para bumili ng gamot ng kanyang master, nakakalabanin niya sa susunod na oras. Si Anksha ay labis na humanga sa makapangyarihang pamamaraan na ito kaya pagkatapos ng kanilang pag-uusap, sinundan niya ng palihim si Zhao upang panoorin itong makipaglaban sa kanyang master na si Pang. Ang parehong lalaki ay napakahusay at si Zhao ay nananatiling mahinahon kahit na tinutuya siya ni Pang, ngunit sa huli ay binugbog pa rin ng master ang kanyang estudyante. Tumanggi si Zhao na sumuko at gumamit ng espesyal na pamamaraan para makuha ang huling puntos gamit ang mga kagamitan na nakita niya sa lugar. Ngunit dahil dito ay napilitan din siyang aminin na sinasanay niya ang diskarte ng kanyang master nang hindi nito alam. Hindi nagalit si Pang at sinabi na mas sanay pa si Zhao sa mga kakayahan na ito kaysa sa sarili niyang anak, kaya siya ang magmamana ng pamumuno sa kanyang paaralan. Ang masayang si Zhao ay lumabas, ngunit bigla siyang bumagsak sa sahig dahil naghihintay lang pala ng tamang sandali si Pang na mandaya at patayin siya gamit ang kanyang payong upang gumanti sa pagnanakaw ng kanyang pamamaraan at panatilihin ang kanyang anak bilang kanyang tagapagmana. Kinabukasan ay nagpakita ang anak ni Pang na si Kizzy sa tindahan ni Anksha para kumuha ng gamot para sa kanyang ama. Mayroon din siyang dalang karne na gusto niyang lutuin, kaya pumayag si Anksha na ibahagi ang kanyang kusina kapalit ng pagkain. Nang naluto na ang ulam, hinayaan lamang siya ni Kizzy na kumain pagkatapos niyang ibahagi ang lahat ng detalye tungkol sa laban. Ngunit naging kakaiba ang mga bagay nang napagtanto nilang ang karne ay may espesyal na lason na dahilan upang magkaroon sila ng halusinasyon at pagkakaroon ng pamamaga ng kanilang mga mukha. Pagkatapos makita ni Anksha ang multo ni Mrs. Su, nagpasya siyang uminom sila ng alak para makalimutan nila ang nangyayari. Dahil wala silang pera, pumunta sina Anksha at Kizzy sa isang templo para nakawin ang isang kahon ng donasyon, ngunit si Zaiyu ang monghe na nagpoprotekta sa kahon kaya mabilis niya silang binigyan ng leksyon sa pamamagitan ng pambubugbog sa kanila na nagtatapos sa pagbagsak ng kanilang mga ulo sa sahig. Tumakbo si Kizzy sa takot ngunit nanatili si Anksha upang humingi ng tawad, at hiniling kay Zaiyu na maging master niya na tinanggihan naman ni Zaiyu. Kinaumagahan ay sinabi ni Kizzy kay Pang ang tungkol sa nangyari, at agad na napagtanto ni Pang na posible na ito ang parehong Zaiyu na kasama niyang nagsasanay noong bata pa sila at nagnakaw ng pamamaraan mula sa kanya. Naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating si Anksha at ibinigay ang binili nilang gamot. Pagkatapos siyang paalisin kaagad ni Kizzy, ipinaliwanag niya sa kanyang ama na si Anksha ang nagkwento sa kanya ng tungkol sa templo, kaya ngayon ay iniisip ni Pang na magkasabwat sina Anksha at Zaiyu. Samantala, inayos na ni Anksha ang kanyang mga gamit at nagpaalam sa libingan ng doktor bago bumalik sa templo upang magmakaawa kay Zaiyu na turuan siyang muli. Nagsimulang ipakita ni Anksha na maaari siyang maging kapaki-pakinabang sa pamamagitan ng pagwawalis sa lugar.
Ngunit kinuha ni Zaiyu ang walis mula sa kanya at ipinakita sa kanya ang espesyal niyang pamamaraan sa paglilinis bago ito ibinalik sa kanya na nagpapaliwanag na kahit na ang paglilinis ay dapat na maging isang ehersisyo para sa martial art. Maya-maya, isang batang babae ang lumapit kay Anxia na nagsasabing ang kanyang kapalaran ay nahulaan na, makakatagpo niya ang kanyang tagapagligtas sa templo. Ang kanyang pinakamalaking hiling ay magkaroon ng isang sanggol, at ipinangako ni Anxia na tutulungan niya siyang makahanap ng paraan. Kinagabihan ay pinuntahan ni Anxia si Rusong para humingi ng payo, kaya pareho silang pumikit para magkita sa kanilang imahinasyon. Sinabi ni Rusong kay Anxia ang tungkol sa isang lihim na silid sa templo kung saan dinadala ng mga lalaki ang mga babae para mabuntis, at ikinandado niya ito noon para protektahan ito. Hindi sigurado si Anxia kung bakit nasisiyahan dito si Rusong, ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata ay nakita niya ang susi ng silid. Pagkatapos ay dinala ni Anxia ang babae sa silid at sa wakas ay napagtanto na may puwang para sa kanila upang maging masaya ang kanilang gabi. Nagkaroon sila ng masayang gabi pero ayaw sabihin ng dalaga ang kanyang pangalan dahil hindi na sila muling magkikita. Nang maglaon, pagkatapos ibahagi ang karanasan na ito kay Zaiyu, nagtanong sa kanya si Anxia ng tungkol sa buhay niya bilang kapalit. Ipinaliwanag ni Zaiyu na nang mamatay ang kanyang master ay ipinasa nito sa kanya ang kanyang ape strike technique. Ginawa siya nitong tagapagmana ng paaralan dahil hindi sapat ang kakayahan ng kanyang anak na si Pang. Galit na galit si Pang kaya inaway niya si Zaiyu hanggang sa umalis siya sa paaralan, at ngayon ay naghihintay si Zaiyu ng tamang oras para ibalik ang isang bagay sa totoong may-ari nito. Ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol dahil kay Pang na dumating upang hingi ng lihim na libro tungkol sa mga pamamaraan ng kanyang ama. Ipinaliwanag ni Zaiyu na walang ganoon, ngunit isinulat niya ang lahat ng nalalaman niya sa isang kwaderno na sa wakas ay maibibigay na niya sa kanya para makabawi sa kanilang hindi pagkakasundo. Kinuha ni Pang ang kwaderno at itinapon ito sa apoy, na nag-udyok kay Anxia na tumakbo upang bawiin ito, ngunit mabilis na tumalon si Pang upang siya ay itulak. Ayaw ni Zaiyu na maging marahas ang mga pangyayari at humingi ng paumanhin kay Pang sa pag-alis nitong mga nakaraang taon, ngayon ay naiintindihan niya na dapat ay nanatili siya para natuto sila ng magkasama. Gusto rin niyang yumuko bilang paggalang, ngunit masama pa rin ang loob ni Pang na nagsimulang makipag-away. Sinisira ng kanilang mga diskarte sa kung fu ang maraming bahagi ng templo, at kailangan pang itulak ni Zaiyu si Anxia mula sa daan ng maraming beses upang pigilan si Pang sa pag-atake din sa kanya. Nang makita si Zaiyu na kumilos ng napakabilis para dalhin ang kanyang estudyante sa labas ang nagpahinto kay Pang sa pakikipaglaban at lumabas ng templo. Ngunit sa sandaling magsara ang mga pinto ay ipinahayag niya na nagkukunwari lang siya at ginamit ang kanyang espesyal na pamamaraan sa pag-atake sa dingding. Isang rebulto ang sumabog at sinundan ng maliliit na piraso si Zaiyu, na kinuha ang kanyang walis at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng buhawi ng mga dahon na nagsisilbing pangsangga. Sa tingin ni Pang ay nanalo siya kaya bumalik siya sa loob upang suriin, na nag-udyok kay Zaiyu na tumalon papunta sa kanya at muling sinimulan ang laban. Nang muling gamitin ni Pang ang kanyang espesyal na pamamaraan, napansin ni Zaiyu na wala na ang kabilugan ng buwan at ginamit ang enerhiya nito upang kontrolin ang tubig mula sa isang fountain at itulak pabalik ang kanyang kaaway. Ngunit ang pag-atake ni Pang ay hindi ganap na nakansela, sa halip ay ginawa nitong dalawa ang daluyan ng tubig at tinamaan ang parehong lalaki sa parehong oras. Ginamit ni Pang ang pagkakataong ito upang makatakas, ngunit nawalan siya ng malay sa sandaling nakauwi na siya. Nagmamadaling naghanap ng gamot si Kizzy sa mga drawer at may nakitang baril sa tabi nito. Ngayon ay hindi na maalis sa kanyang isipan ang alaala ng armas habang inaalagaan niya ang kanyang ama. Samantala, sa wakas ay nakumbinsi na ni Anxia si Zaiyu na ituro sa kanya ang kanyang mga diskarte, bagamat sa ngayon ay magsisimula muna sila sa teorya sa likod ng mga puwersa ng kalikasan. Bilang pasasalamat, inihayag ni Anxia na nakuha niya ang kwaderno mula sa apoy at ibinalik ito kay Zaiyu. Nang maglaon, nang si Anxia ay nasa kama na, narinig niya ang ilang putok ng baril sa templo kaya tumakbo siya palabas para lamang matuklasan na binaril si Zaiyu. Nais nang naghihingalo na si Zaiyu na makita ang isang tao na nagngangalang Cho sa huling pagkakataon at ibinigay sa kanya ang kwaderno, ngunit hindi alam ni Anxia kung sino yun at sa halip ay dinala niya si Zaiyu kay Rusong. Sinabi ng monghe kay Zaiyu na ito ang resulta ng karma, at ngayon na sa wakas ay naiintindihan na ni Zaiyu kung paano ito umiikot. Ang kanyang kaluluwa ay umalis ng payapa matapos makita ang kanyang kaibigan na si Cha sa kanyang puso. Samantala, nagkaroon na ng malay si Pang at natuklasan na ang anak niya ang bumaril kay Zaiyu.
Pagkalipas ng ilang araw, pumunta si Anksha sa lungsod dahil nalaman niyang naging performer si Cha sa lokal na teatro. Nang matapos na ang palabas ay sinabi ni Anksha kay Cha ang nangyari, ngunit kahit na bumisita na si Cha sa templo at nakita ang mga damit na may bahid ng dugo ay ayaw niyang paniwalaan ito, lalo na at hindi kailanman kumuha ng mga estudyante si Zayu. Nagbahagi si Anksha ng higit pang mga detalye upang patunayan ang kanyang kwento, at bilang kapalit ay ipinaliwanag ni Cha na nakilala niya si Zayu bago sila pumasok sa paaralan ng Kung Fu. Silang dalawa ay magkasama sa hukbo, at noon si Cha ay isang performer lamang na dumaraan sa problema. Nang magsimula ang kanilang unang laban, tumakas siya sa takot ngunit sinundan siya ni Zayu at tinulungan siyang panatilihin ang kanyang katinoan sa panahon ng digmaan. Gusto ni Cha na gumanti para sa pagkamatay ng kanyang kaibigan, at sinabi sa kanya ni Anksha na malamang na si Pang ang pumatay sa kanya. May isa pang palabas na dapat tapusin si Cha, ngunit sumulpot siya sa entablado para lamang kanselahin ito. Ikinagalit ito ni Police Commissioner Liren na nagbayad ng karagdagan para sa upuan sa harap para sa kanyang kasintahan, at ngayon ay pinasundan niya siya sa kanyang mga tauhan upang gumanti sa kahihiyan na ito. Napakadali para kay Cha na talunin ng isang grupo ng mga pulis, at nang subukan siyang barilin ni Liren, mabilis na kumilos si Cha para makaiwas sa bala at tinalo rin siya. Kinabukasan ay nakipag-ugnayan si Liren kay Pang upang magkasamang makaganti kay Cha. Nagpanggap si Liren na inaresto niya si Pang at tinawagan si Cha upang ipaalam sa kanya na nahuli na ang pumatay kay Zayu, kaya malaya nang pumunta si Cha kahit anong oras kapag inilipat nila ang salarin sa bilangguan. Pumayag si Cha kaya inihanda ni Pang at Liren ang kanilang mga tauhan para sa isang bitag. Kinagabihan, si Cha at Anksha ay gumawa ng isang espesyal na ritual upang basbasan ang sibat ni Cha gamit ang damit ni Zayu na may bahid ng dugo. Ipinaliwanag ni Cha na matapos silang magsanay sa kalikasan sa loob ng maraming taon, inihayag ni Zayu na oras na para umalis sa kanilang kuweba at kailangan ng bumalik ni Cha sa entablado dahil ang buhay ay kailangang balanse sa pagitan ng kalikasan at kasiyahan, kaya si Cha ay nais na gawin ito habang buhay. Kinabukasan ay nanatili sina Liren at Kizzy sa sasakyan kasama si Pang, habang ang kanilang mga tauhan ay nagpatuloy sa pag-abang. Ngunit madali para kay Cha at Anksha na magtulungan at upang bugbugin silang lahat sa loob lang ng ilang segundo. Pagkatapos ay lumapit si Cha sa sasakyan at humingi kay Pang ng one-on-one na tunggalian, at nagsimula ang tunggalian ng dalawang lalaki sa kanilang imahinasyon. Ang kanilang mga kasanayan ay medyo magkapareho. Ngunit si Pang ay nangdaya dahil inutusan niya ang isa sa kanyang mga tauhan na atakihin si Cha habang nakapikit dahilan para masugitan ang kamay nito. Hindi ito sapat para pigilan si Cha, na tumalon ng napakataas para gamitin ang liwanag ng araw para sa isang espesyal na pag-atake gamit ang kanyang sibat na labis na ikinapinsala ni Pang at ma-corner sa isang puno. Tinanong ni Cha kung talagang pinatay niya si Zayu, at sumagot si Pang na ginawa niya ito para protektahan ang kanyang anak. Sa oras na yun ay biglang nagpakita si Kizzy na may dalang baril at inamin na siya yon, dahilan para saktan siya ni Anksha ng ilang beses at kinuha ang sandata mula sa kanya na iniisip na barilin siya. Sinabi ni Kizzy na nakita siya ni Zayu ngunit hindi niya sinabi ang kanyang pangalan, na nagpapatunay na gusto na niyang tapusin ang siklo ng paghihiganti. Ang mga salitang ito ay nagbigay inspirasyon kay Pang na kunin ang sibat ni Cha at wakasan ang mga bagay na inaalok ang kanyang buhay kapalit ng kanyang anak upang ang bagong henerasyon ay makapagsimulang muli ng walang galit sa kanilang mga nakaraan. Sa sandaling yun, binaril ni Liren si Cha sa binti bago umalis, na nag-udyok kay Anksha at Kizzy na sundan siya. Nabigo si Anksha na pahintuin ang sasakyan ng siya ay tumalon, ngunit nang si Liren ay nakagawa ng isang maling plano, nagpakita si Cha dala ang kanyang sibat na ginamit niya upang dalhin ang sasakyan papunta sa tubig dahilan ng pagsabog nito. Pagkatapos ay bumalik si Anksha kasama si Cha sa kabundukan kung saan tinapos niya ang kanyang pagsasanay, at siya ay nagpapasalamat dahil naranasan niya na maging isang mabuti at masama sa kanyang buhay. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!